Hello everyone! Ngayon pag-usapan naman natin ang percentile for group data. So ito ang formulang ginagamit natin para kay percentile ng group data. Kung inyong mapapansin, ito ay halos kaparehas lamang ng formula na ginamit natin para kay quartile at kay decile ng group data. Yun nga lang, sa percentile ngayon ang ating denominator ng Kn is 100. Bakit nga ba 100? Again, when we say percentile, it is a 99 square values which divide the data into 100 equal parts. That's why meron tayong 100 dito. And the rest, parehas lamang yan sa naunang dalawang topic natin. Pero ang value ng K natin kay percentile ngayon, pwedeng maging 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 99. So, pwedeng maging 42, 67, 78, 85, and so on. Basta hanggang 99. Ito ang ating example problem. So, the table below indicates how many times you collected mushrooms and the corresponding kilograms. Ano po? Then, ito yung table. Ang ating class limit ay kung ilang kilo yung ating na-harvest. Then, si frequency naman, ilang beses tayo nakapag-harvest. Hahanapin natin ang ating 45th and 72nd percentile. Ayan, yung dalawa na yan. So, sa paghahanap, uunahin natin si 45th. Ang value ng ating P ay 45th. So, ito ang formula na ginagamit natin kay percentile. Inuuna pa rin natin kinocompute ang ating Kn over 100. So, ano ang ating K? 45. Since 45 ang hinahanap, ano ang N? 21. So, we have 45 times 21 divided by 100. So, we have 945 divided by 900 is 9.45. Nasaan si 9.45? Nasa pagitan siya ng ating 14 and 4. Ano po? Sino ang gagamitin natin? Of course, si 14, yung mas malaking number lagi. So, ang ating Kn over 100 is 9.45 at ang ating lower boundary naman is 50.5. Then, ang ating less than cumulative frequency before is 4. Ang ating P or frequency of P45 is 10. At ang ating namang interval ay C25. So, meron na tayong 5. Yung 5 na yan, kapag kompleto na, pwede na mag-proceed sa ating computation. Again, gagamitin ang ating mahiwagang formula. Then, i-substitute ang lahat ng nakuha nating values sa ating formula. So, sinubstitute lang natin. Pagkatapos i-substitute, PEMDAS rule. 9.45 minus 4 is 5.45. Then, divided by 10 or 5.45 divided by 10, which is equal to 0.545 times 25 is equal to 13.625 plus 50.5 is equal to 64.125. Ano ang ibig sabihin yan? So, ibig sabihin po niyan, 45% na na-harvest natin ay equal or less than sa 64.125 kilograms of mushroom. So, yun po ang kanyang interpretation. Para naman sa P72, so parehas lang ating gagawin. Uunahin natin ang compute ang ating Kn over 100. So ang Kn natin ay 72 times 21. Bakit Ka 72? Since 72 or P72 ang pinapahanap. Then yung ating N is 21, dito po siya nanggaling. Ano? Then, copy ang ating denominator na 100. 72 times 21 is 1,512 divided by 100 is equal to 15.12. Ngayon, dito sa ating less than cumulative frequency, sino ang point, nasaan? Si 15.12. Nasa pagitan ng 21 and 14. Then, sino ang pipiliin natin sa kanilang dalawa? Of course, yung mas mataas na number, which is 21. Ngayon, ito na ang ating magiging basis ng ating P72. So, after that, pwede na nating hanapin yung mga values.
Ang value ng ating Kn over 100 is 15.2. Galing yan dito. Kinopya ko lang. Ang ating lower boundary is 75.5. Ang ating less than cumulative frequency before, bago si 21, you have 14. Then, ang inyong frequency is 7. At ang ating interval ay 25. So, again, kompleto na yung 5. I-substitute lamang sa ating percentile formula. Ito po ang ating percentile formula. Substitute all the values. So, ang ating lower boundary ay 75.5. Ang Kn over 100 is 15.4 minus cumulative frequency before na 14 over 7 times 25. PEMDAS rule, unahin ang nasa loob ni parenthesis. So, you have 15.12 minus 14 is 1.2. Then, divide by 7, which give us 0.16. Then, si 0.16, i-multiply lang natin kay 25, which give us 4. Then, 75.5 plus 4 is 79.5. So, ano ang kanyang interpretation? Ang interpretation po ay 72% ng na-harvest ay may bigat or may timbang na 79.5 and below. Ano po? Since ang ating P72 ay 79.5. Yun lamang po at maraming salamat.